Ito na kapay walang tirihin mo'y nanay. Pagbukas ni Eman sa balde ay bumungad ang mga bugok na itlog. Ang iba rito'y inuuod na at nagsasabog na ng masangsang at kung minsan ay hindi maipaliwanag na amoy. Heto na po yung mga bagong deliver na itlog. Kaya ko rin po kayo tinawag dahil halos lahat ng deliver nila sa amin ay puro sira. Paano pa kaya natin ito mapapalitan sa lalong madaling panahon? Ani Eman na bagong salta sa factory na iyon. Hindi natin ito papalitan hanggat hindi na ibebenta. Magsimula na kayo dahil grand opening na natin bukas. Matigas ang tinig na sagot ng owner na si Jimmy. Pero sir, halos lahat ng ito Hindi ako magpapadeliver ng bago rito hanggat hindi nabebenta ang mga ito. Maliwanag. Hindi na lang nakasagot si Eman sa taas ng boses ng amo. Sinunod na lang nila ang kagustuhan nito. Binabad nila sa tubig ang mga sirang itlog at pagkatapos ay nilagyan ng suka. Kahit mabaho na ang amoy ay tinuloy pa rin nila ang pagluluto rito. Halos hindi masikmura ni Emma ng ilang mga empleyado roon na habang nagmamasa ng mga sangkap ay walang suot na gwantes. Ang iba ay nakasando lang at naliligo na sa sariling pawis pero panay pa rin ang hawak sa mga hilaw na pagkain. Ni hindi man lang marunong maligo at maghugas pa ng kamay. Dagdag pa, ang factory na daig pa ang dump site sa sobrang dumi. Ang mga itlog ay bugok na, ang mga sangkap ay nilalanggam pa. Ang ibang mga pagkain ay nakatambak lang sa drum at mga baldeng pinamumugaran ng mga ipis at uod. Isang bangungot sa paningin ang buong paggawaan kung saan nagtatrabaho ngayon si Eman. Kung nalaman lang niya agad na ganito ang itsura ng papasukan niya, hindi na sana siya pumayag na ilipat siya sa ibang kumpanya. Nang magkita silang muli ng may-ari, sinubukan niyang ikonsulta rito ang mga concerns at suggestions niya sa negosyo. Ngunit sermon lang ang inabot niya sa may-ari. Nagbanta pa nga ito na pagtatangkaan ang buhay niya kapag nagsumbong sa media o sa pulis. Dahil hindi naman si Emma ang tipo ng lalaking matapang at may bayag para lumaban, pinili na lamang niyang sumabay sa agos at yun na nga, itinikom ang bibig. Buhay kasi niya ang kapalit kapag nagsalita siya. Iyon ang bagay na pinakaiingat-ingatan niya ngayon. Lalo na't malayong malayo siya sa kanyang pamilya na nasa Mindanao pa. Siya lang ang nag-iisa rito sa Maynila at wala man lamang kakilala. Wala siyang kakampi o malalapitan. Oras na naman na. Tinakbo. Sa grand opening ng bagong street food na pinangalanang Eggs Factor, hindi inaasahan ang pagdagsa ng mga tao. Fishball, squidball, calamares, kikiam, fried siomai, tokneneng, pritong atay, halos lahat ay nandoon na. Ang mga pagkaing pinipilahan lang noon sa mga kalye ay makikita na rin ngayon sa loob ng mga mall. Kasama ni Eman sa kanilang pwesto ang kapwa empleyado. Siya ang nagbibigay ng mga order at ito naman ang tigapag-init ng mga pagkain. Isang matabang lalaki na nakasalamin ang nagpa-take out sa kanya ng fishball at maging ng kikiam na may kasamang matamis na sausawan. Ibinalot niya ito sa paper bag at iniabot sa lalaki. "Salamat po. Balik po kayo ha." Masayang wika ni Eman sa customer kahit sa loob-loob niya ay hindi talaga siya masaya.
Pagsapit ng hapon, medyo kumonti na ang customer kaya nakapagpahinga na rin sina Eman. Habang nakaupo ay muling nagbalik sa kanilang pwesto ang matabang lalaki na bumili kanina. "Good afternoon, sir." Bati niya sa customer. "Ano po ang sa inyo?" "Hindi ako bibili. Isasauli ko itong in-order ko dahil sira." Sabay na napatayo sina Eman at kinuha ang paper bag. "What do you mean, sir?" "Wala man lang kaming nakain kahit isa dyan. Pagbukas pa lang namin sa paper bag, sumingaw na agad yung amoy. Bakit niyo ako binigyan ng sirang pagkain?" Sorry po, sir. Papalitan na lang po namin." Tarantang sagot ni Eman. Pero no. Gusto kong malaman kung sino ba ang manager ninyo at ba't hindi man lang chinecheck kung nasa maayos na kondisyon lahat ng mga binibenta nyo. "Kung gusto nyo po, papalitan na lang po namin ng bago." "Hindi na. Nakakaintindi ka ba? Ang gusto ko, ibalik na lang ninyo yung pera ko at wala pa namang bawas yung binili ko sa inyo." Biglang sumingit sa usapan ng kasamang empleyado ni Emma na si Christy. Excuse me po. Mawalang galang na rin. Pero hindi po namin kasi pwedeng ibalik yung pera nyo dahil nabili nyo na po ito eh. Tsaka hindi naman si Ryan kanina. Tapos yung ibabalik nyo sa amin si Rana. Baka gusto nyo lang po kaming utakan." "How dare you? Anong klaseng empleyado ka? Hindi ka ba marunong tumingin ng mga pagkain kung fresh o panis?" Siniko ni Emma ng mataray na babae. Bulong niya. "Uy, ako na bahala rito." At muling humarap si Eman sa lalaki. Sir, pagpasensya niyo na po yung kasama ko. Humihingi rin po ako ng tawad sa pagkain na ibigay namin sa inyo. Nakakaasa po kayo na hindi na po ito talaga mauulit. Ibabalik na lang po namin ang pera nyo." "Abay, mabuti pa nga." Si Christy naman ang sumiko sa kanya at bumulong. "Nasisiraan ka na ba? Nakakalimutan mo yata yung binili ni Sir Jimmy na bawal magbalik ng pera kapag ito'y nabenta na. Tayo ang malilintikan dyan. Ikakaltas sa sahod natin kapag binalik natin yung bayad niya. Paano ka nakapasok sa trabahong to na ganyan ang mindset mo? Kababae mo pang tao." At hindi na nagsalita ang babae. Tinaasan na lang siya nito ng kabilang kilay at inisnaban. Palibhasa ay kakilala rin ng bogus nilang amo ang babaeng iyon kaya gayon na lamang ang lakas ng loob. Pagkabalik ni Eman sa pera ng lalaki ay nagpasalamat ito sa kanya. Sabi pa nito, "Buti ka pa, maayos ang attitude mo. Kesa sa isa dyan na hindi man lang marunong gumalang sa customer." At agad na ding umalis ang lalaki. Galit na galit sa kanya si Christy at panay ang pagdadabog nito habang nagtatrabaho sila. Hindi napigilang magsalita ng saloobin si Eman. "First day natin sa trabaho kaya sana umayos ka naman. Kung may galit ka sa akin, huwag mo idadaan sa ganyan. Nasa gitna tayo ng trabaho." Sabihan ka patuloy ng customer. "Wala akong pakialam sa'yo." Malditang sagot ng babae. "Ikaw rin naman ang mananagot kapag nakarating to kay boss." "Bakit ako? Anong gagawin ko?" Isusumbong mo ako. Tsaka may mali ba sa ginawa ko? Sira nga yung pagkain na ibigay natin sa customer kaya dapat lang na ibalik natin yung pera niya." Di wow. Matipid ngunit iritableng sagot ng babae sa kanya. Pinigilan na lamang ni Emma ng kanyang sarili. Ayaw niyang mapagbuhatan ng kamay ang babae kaya ifinokus na lamang niya ang kanyang isipan sa trabaho. Kinagabihan, nasa factory muli sila at gumagawa ng mga sangkap para bukas. Napansin ni Emma ng ilang empleyado na panay ang hawak sa cellphone habang nagtatrabaho. Ngayon lang niya nalaman na allowed pala ang mag-cellphone doon.
Kinabukasan tuloy ay dinala na rin niya ang cellphone sa trabaho. Habang abala ang ilan sa paghahalo ng mga sangkap, dito nga'y nakaisip siya ng ideya. Palihim niyang kinuna ng video ang mga ito. Kitang-kita sa video ang lalaking kinakamay ang paglilinis sa mga bugok na itlog, pati na ang babaeng panay ang dukot ng kulangot sa ilong sa kahahawakan ang mga sangkap para haluin. Kinuhanan din niya ang isang binatang nagsasalin ng mga itlog sa isang maruming balde na nakalagay pa sa sulok na binabahayan na ng mga ipis. Ang iba pa nga sa mga ipis na ito ay palutang-lutang na lamang sa balding iyon. Pati ang paligid na binabalutan ng sapot at alikabok ay na-record din niya. Lahat ng mga maling pamamalakad sa loob ng factory ay kinunan niya ng video. Sa ganitong paraan, matutulungan niya ang mga taong nakakakain ng maruruming pagkain dahil sa kumpanyang ito. Nang sumunod na araw ay bumisita ang owner sa factory at ibinigay sa mga empleyado ang isang chemical na panglinis daw sa mga pagkain. Pambungad niya. Lahat ng mga sirang pagkain, dito niyo ibabad para mawala ang mikrobyo. Galing pa sa China ang product na ito at base sa mga nakita kong review, effective nga siya para linisin at gawing fresh ulit yung mga sirang pagkain. Kay Eman inabot ang bote. Hindi rin niya maunawaan na nasa label ng bote dahil nakasulat ito sa alpabetong Chinese. Ipinakilala rin ng owner ang bagong manager ng Eggs Factor na si Raimundo Lopez. Pagpapakilala, pinsan ko siya at siya ang makakasama niyo rito araw-araw. Isa-isang bumati sa lalaki ang mga empleyado. Maliban lang kay Emma na punong-puno ng pagdududa ang muka habang pinagmamasdan ang lalaki. Sa anyo pa lang kasi nung lalaking iyon, parang hindi na ito gagawa ng mabuti. O siya, tama na. Kumilos na kayo ngayon din at ayoko yung tatamad-tamad dito. Sigaw ng manager na unang araw pa lang ay nagpakita na ng tunay na kulay. Tama nga si Eman. Tumama na naman ang hinala niya. Sa mata pa lang ay kaya na niyang tukuyin ang ugali ng isang tao. Ginamit ni Eman ng kemikal na laman ng bote para linisin ang mga hilaw na itlog. Laking gulat niya dahil nang ibabad niya ito sa kemikal na kulay pula, unti-unti ngang lumitaw ang mga mikrobyong kumakapit dito. Pagtanggal niya sa mga itlog, luminis bigla ang itsura ng mga ito at nagmukhang fresh. Pati ang masangsang na amoy ay nawala. Sa kabila ng mga nakita ay may pagdududa pa rin si Eman sa produktong iyon. Ang alam niya kasi, kapag sira na ang pagkain ay malabong bumalik pa ito sa dati. Walang kahit na anong produkto ang makapagpapabalik sa pagiging sariwa at bago nito. Naging maayos ang takbo ng negosyo kinabukasan. Dagsa pa rin na mga bumibili sa kanila at padami pa nga ng padami ang kanilang mga suki. Hanggang isang gabi, pagod na umuwi ng bahay si Eman kaya naisipan niyang manood ng telebisyon. Sa balita, ipinapakita ang isang lalaking bigla na lamang daw naging halimaw at pinatay pa ang sariling pamilya. Hindi alam ni Eman kung maniniwala ba siya sa balitang iyon. Laganap pa naman ang fake news pero papaanong ang isang tao naging halimaw? Posible kaya talaga iyon? Ang alam niya kasi, sa mga pelikula o teleserye lamang niya nakikita ang posibilidad na iyon. Hanggang sa paglipas ng ilang mga araw ay napansin ni Emma na pagdami ng mga taong nagiging halimaw na siyang laman ng mga ibinabalita sa telebisyon. Sa una ay sumasakit daw ang tiyan ng mga ito, nagsusuka at labis ang pagdudumi.
Nang ipasuri sa doktor ay food poisoning daw ang kanilang nakikitang dahilan. Ngunit pagsapit ng gabi ay muling susumpong ang sakit ng kanilang tiyan hanggang sa unti-unting magbago ang kanilang anyo. Doon nagsisimulang maging halimaw ang isang biktima ng di umano'y food poisoning na hindi alam kung saan nagmula. Doon kinabahan si Eman. Kung gayon ay totoo nga ang mga taong nagiging halimaw na akala niya ay sa palabas lamang makikita. Ngunit paano naman sila nagiging halimaw? Ano din ang pinakapunot dulo ng lahat? Kinabukasan, abala sina Eman at Christy sa pag-aasikaso sa mga nakapilang customer. Nahulog ang isang itlog na inilagay ni Christy sa plato. Nakita niyang pinulot ito ng babae at payukong kinain. Pagkatayo nito ay kumuha na lang itong muli ng panibagong itlog at inilagay sa baso ng customer. Nang makahanap ng tiyempo ay sinanyasan niya si Christy. Bakit mo kinain yung itlog na nahulog kanina? Marumi na yun. Ulul, wala pa namang 5 seconds no? Saka ano bang paki mo? Hindi tayo close kaya wag mo akong kakausapin. Pagtataray ng babae sa kanya. Hinayaan na lang niya ito at muling nag-focus sa trabaho. Kinabukasan, mag-isa lang si Eman sa kanilang pwesto sa mall. Absent daw ang kasama niya si Christy dahil bigla raw sumakit ang tiyan kung kaya't dinala sa ospital. Hindi mawala sa isip ni Eman ang nangyari sa babae. Doon siya naghinala na baka may kinalaman ng itlog na kinain nito noong isang araw. Pagsapit ng gabi, pilit nakibalita si Eman sa mga kamag-anak ni Christy. Doon niya napag-alaman ng isang masamang balita. Bigla na lamang daw nagwala si Christy sa loob ng ospital hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo nito. Naging isang mabalasik na hayop daw ang mukha ng babae at pinatay lahat ng madaan ng doktor. Dahil sa pagwawala ng babae ay napilitan ng mga gwardya na paputukan ito ng baril. Nang bawian daw ng buhay ang babae, doon lang muling nagbalik ang dating anyo nito. Kinabahan agad si Eman. Tunay nga ang hinala niya. May kinalaman ito sa tok neneng na ibinibenta nila. Mabuti na lang at hindi pa niya ito natitikman ever since. Pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong katinding lason ang mga pagkaing ibinibenta nila. Isang lason na kayang bumago sa utak at anyo ng tao para maging halimaw at pumatay. Nagbalik siya sa factory at kinuha ang kemikal na ginagawa nilang panghugas sa mga sirang itlog at iba pang sangkap. Dinala niya ito sa bahay at iniskan sa laptop ang Chinese letters na nakasulat dito. Ayon sa mga translations na nakita niya sa internet, ang nakasulat sa bote ay Si Shue na ang ibig sabihin sa Ingles ay dead blood. Nang mag-research siya tungkol sa mga artikulong related sa salitang dead blood, ay napag-alaman niyang isa itong exclusive Chinese brand na inimbento para ibalik ang dating freshness ng mga nasirang mga pagkain. Hindi ito tunay na dugo ng tao. Isa lamang itong brand name na ibinigay ng mga ekspertong gumawa rito. Bagamat epektibo ito sa paglilinis ng pagkain, may side effect naman ito sa kalusugan ng tao. Ang sinumang makainom ng naturang kemikal ay tiyak na malalason at magdudulot ng pagbabago sa kanilang DNA
at cells sa katawan. An organism's DNA affects how it looks, how it behaves, and its physiology. So a change in an organism's DNA can cause changes in all aspects of its life. Mutations are essential to evolution. They are the raw material of genetic variation. Without mutation, evolution could not occur. The dead blood product of China causes mutation in the human's body. The Chinese scientists invented this product to create a change in the life cycle and evolution of humans. Hindi na kinaya ni Eman ang lahat ng nabasa niya. Hindi niya rin masikmura ang kalagiman na ginagawa ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Napag-alaman niya roon na ang kemikal ay ginawa para ibalik ang pagiging sariwa ng mga pagkaing nasira na, pero ang side effect naman pala nito sa katawan ng tao ay ang mutation at pagbabago ng mga cells sa katawan para maging isang kakaibang nilalang. Kinabukasan din, ipinakita niya sa mga pulis ang video na kanyang nakunan sa loob ng factory. Isinumbong na rin niya ang mga itinatagong baho ng kanilang factory. Pinakita rin niya ang mga ginawang research niya tungkol sa dead blood product na ibinigay sa kanila ng amo bilang panlinis sa mga sirang pagkain. Agad namang umaksyon ang mga otoridad. Ngunit pagdating nila sa lugar kung saan nakatayo ang factory, kasalukuyan na itong nilalamon ng apoy. Ayon sa mga osyoso sa labas, may 2 empleyado raw ang naging halimaw at napatay ang manager ng factory. Ang ibang mga trabahador na nakatakas ay napilitang sunugin ang building para hindi na makawala pa ang mga halimaw at kasama na ring maabo sa loob. Hindi makapaniwala si Eman sa mga nabalitaan. Saglit lang siyang nawala at ang dami nang nangyari sa factory na kanyang pinagtatrabahuhan. Mabuti na lamang talaga at hindi siya pumasok ng araw na iyon, kaya hindi siya nadamay sa malagim na gulo. Subalit, isang ingay ang umagaw sa atensyon nilang lahat. Mula sa hindi kalayuan, natanaw nila ang mga taong naging halimaw na nagsasama-sama na at nagmamarcha ngayon sa gitna ng daan. Handang pumatay at lumapa ng nilalang na mahagip ng kanilang mga mata. Doon nasindak si Eman. Hindi niya inakalang aabot sa ganito ang epekto ng dead blood chemical na inihahalo sa mga sirang pagkain ng kanilang factory. Nang araw ding iyon, lumaganap ang lagim sa buong kalupaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first
24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.